The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. There was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come." His mother said to the servers, "Do whatever he tells you." Now there were 6 stone water jars there for Jewish ceremonial washings, each holding 20 to 30 gallons. Jesus told them, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Draw some out now and take it to the head waiter." So they took it. And when the head waiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from, although the servers who had drawn the water knew, the head waiter called the bridegroom and said to him, "Everyone serves good wine first, and then when people have drunk freely, an inferior one. But you have kept the good wine until now." Jesus did this as the beginning of his signs at Cana in Galilee, and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mga kapatid, what if I tell you na pwede na kayong maging miracle workers, that you can work miracles? Hindi joke ito. Ngayong kapistahan ng Apo Bakit, tingnan natin ang kwento ni Mama Mary sa kasal sa Cana. Doon sinabi niya sa mga servants, "Gawin niyo ang anumang sabihin niya." Mga katagang nagdala ng himala, tubig naging alak. Pero hindi lang yon para kay Jesus, para rin sa atin. Paano? Ang unang, pansin sa pangangailangan. Tulad ni Maria, nakikita mo ba ang problema ang iba? Isipin niyo, sa wedding, naubusan ng alak, malaking kahihiyan yon. Pero si Maria, unang nakaramdam. She was the first to know. Ganoon siya. Noong dalawin niya ni si Elizabeth also sa pag-alaga kay Jesus. At pati ngayon, nakikinig siya sa mga hinaing natin. Dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, maraming umaasang makaranas ng himala sa birheng ng Rosaryo. Pero tandaan, si Maria, hindi lang siya reyna ng milagro, unang siya nanay na nagmamalasakit. She is first our mother. Kaya tanong sa atin, nakikita mo ba ang problema ng kapwa mo? Yung kapitbahay na may sakit, yung kaibigang nalulungkot, o yung pamilyang naghihirap?
Si Maria hindi naghintay na magreklamo ang mga tao. Una siyang kumilos. Ganoon din tayo, maging instrumento ng malasakit, hindi lang humiling ng himala. Ang ikalawang, pagpakumbaba. Huwag sariling gusto lang, sundin si Jesus. Pansinin niyo, hindi sinabi ni Maria kay Jesus, "Anak, gawan mo ng alak." She didn't instruct Jesus what to do. Sinabi niya lang, wala na silang alak. They have no wine. Tapos bumaling siya sa mga tao, sa mga servant. Gawin niyo anumang sabihin niya. Kahit siguro naguguluhan also si Mama Mary by the response of Jesus, "This is not my time." Pero nagtiwala siya. Ganyan din dapat tayo. Kapag humihingi tayo ng himala kay Maria, hindi natin siya dapat utusan. Sa halip, sabihin natin, "Inay, ipagdasal mo kami kay Jesus, ang kanyang kalooban ang masunod." Ang ikatlong, pagsali sa himala. Hindi lang panonood, dapat may ambag. Noong sinabi ni Maria, again, do whatever He tells you. Hindi pinaupo ni Maria ang mga servants para manood lang. Pinagawa niya sila. Sabi ni Jesus, punuin niyo ng tubig ang mga tapayan. Imagine, ang hirap yun. Mag-igip ng tubig, dalhin, pero walang kasiguraduhan. They do not know what will happen. Why should they fill up the water jars? Pero sumunod sila at doon nangyari ang himala. Kaya mga kapatid, kung naghihintay kayo ng himala sa buhay, tandaan, hindi lang si Maria at si Jesus ang gagawa. Kasali kayo. Kasali tayo. Pagdasal tayo. Pagtulong tayo. Pagpapatawad tayo. Paglilingkod tayo sa simbahan. Kahit maliliit, pwedeng maging parte ng himala. Ngayong kapistahan mahal ng Birheng ng Rosaryo ng Manawag, isipin niyo, ang himala hindi lang nangyayari sa dambana o sa imahen. Nangyayari ito kapag nakikita mo ang pangangailangan ng iba. Nagtitiwala ka kay Jesus. Gumagawa ka ng simpleng hagbang. Kaya, huwag maghintay ng drama ng himala that the miracle should be very extravagant. Maging himala para sa iba. Magdasal ng rosaryo kasama ang pamilya. Tumulong sa nangangailangan. Magpatawad kahit masakit. Kapag ginawa mo ang anumang sabihin ni Jesus sa pagmamahal, pagpapakumbaba at paglilingkod, ikaw mismo ang magiging instrumento ng himala. Mahal na Birheng ang Rosaryo, Apo Baket, turuan mo kaming makinig, sumunod at kumilos. Patuloy mo kaming ipagdasal para maging miracle workers ng pag-asa at pagmamahal ni Kristo. Amen.